Papasok na ang sasakyan ni Gabriel sa malaking gate ng mansyon. Ang gate na tinatanaw at tinitingala lang ni Alexa noon ay mapapasok na niya. Mula sa gate ay mahabang daan pa, papasok mismo sa mansyon ng mga Villapuerte. Manghang-mangha siya sa kabuuan nito. Sa daan pa lang ay nagsisitayugang punong kahoy na ang madadaanan. Humigit kumulang na 5 minuto na tinakbo ng sasakyan ni Gabriel papasok sa bandang harapan ng mansyon. Ilang metro na lang ay tanaw na ni Alexa ang malaking bahay. Sa pakiwari niya ay parang isang kastilyo na ang bahay mismo. Nang makarating sila ay hindi niya napigilang mamangha sa nakikita. "Ito ng bahay niyo?" tanong niya kay Gabriel habang pinapatay nito ang makina ng sasakyan. "Oo, kaya ayusin mo na yung sarili mo," sagot naman ni Gabriel. Naunang bumaba ang lalaki para pagbuksan siya ng pinto. Hindi pa rin makapaniwala si Alexa sa laki ng bahay ng mga Villapuerte. "Alexa, relax. Maya-maya na yung pagkamangha mo na yan. Nagmumukha ka tuloy ignorante eh," saway ni Gab sa kanya. "Grabe ka naman. Hindi lang kasi ako makapaniwala na ang laki ng bahay niyo at 3 lang kayong nakatira." "Sige na, ayusin mo ng sarili mo. Andito na sina mama." Madali ni Gabriel na makitang palabas sa malaking pintuan ang ina. "Oh, iho! Ano pang ginagawa niyo diyan? Papasukin mo ng nobya mo. Dito nang makilala na namin ang papa mo." Madali ng ina nito sa kanya. "Yes ma, andyan na kami," sagot naman ni Gabriel sa hinawakan sa kamay si Alexa. Napatingin si Alexa dito. Hindi niya akalain na i-holding hands siya ni Gabriel. Magaling na aktor din ang isang ito. Sa isip-isip pa niya. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay. Nang makalapit sa ina ni Gabriel ay agad na ipinakilala ng lalaki ito. "Ma, meet my Alexa. Meet my girlfriend. And Alexa, meet my mom." Si Gabriel. "Nako, napakaganda pala ng mamanugangin ko, iho." Di napigilang bulalas ng ina ni Gabriel kay Alexa sa kabineso-biso ito. "Maraming salamat po. Kayo din po, napaka-glamorosa niyo po." "Hindi naman masyado, iha. Halika at ipapakilala kita sa papa ng uniko iho ko." Yaya niya tinilas si Alexa papasok sa kinaupuan ng Senior Magno. "Magno, ito na ang magiging manugang natin. Ang ganda niya, no? Sigurado akong mabibigyan niya tayo ng magaganda at gwapong mga apo." Masayang sambit pa ng ina ni Gab na ikinagulat naman ni Alexa. "Ano ba ito? Manugang at mga anak agad?" Sa isip-isip ni Alexa. Tudo ngiti lang siya habang panay ang puri na matandang babae sa kanya. "Magandang gabi po," bati ni Alexa kay Senior Mago na napatayo sa kinaupuan nito. "Magandang gabi, iha. Buti naman at napagbigyan mo ang imbitasyon namin sa iyo," ani ng matanda. "Matagal na pong sinasabi sa akin ni Gab, kaso lang po, busy sa trabaho. Saka na ospital po kasi ang mama ko." Paliwanag naman niya habang nakatingin kay Gabriel na nakatayo sa kanyang tabi. "Oh, di ba? Sabi ko sa inyo busy siya eh." Segunda naman ni Gab. "O siya, sige. Dumulog na kayo sa may pinahapagkainan nang makakain na tayo. Gumagabi na," utos ni Senior Magno. Agad naman silang sumunod lahat. Magkatabi ang napiling upuan nila Alexa at Gab. Habang kumakain sila ay panay ang tanong ng mga magulang ng lalaki. "Kumusta naman ang trabaho mo, iha?" tanong ng ina ni Gabriel. "Maayos naman po. Doon po ako sa kumpanya ng kaibigan ni Gab. Nagtatrabaho ngayon bilang production manager. Sa awa naman po ng Diyos, maganda ang nakuha kong trabaho dito," sagot pa niya. "Bago ba kayo dito sa bayan na ito, iha?" tanong ulit ng ina ni Gabriel. "Opo, mga ilang buwan pa lang po. Galing po kami ng Maynila," sagot uli ni Alexa. Makatotohanang sagot nito. "Kung ilang buwan pa lang kayo dito, hindi pa kayo masyadong matagal ni Gab." Ang ama naman ni Gabriel ang nagtanong. "Pa, hindi naman sa haba ng pagkakilalang batayan ng pagmamahalan eh. Mahal ko po siya nung una ko pa lang siyang nakita. At ganun din siya sa akin. Para sa akin po ay sapat na yun para ipakilala ko siya sa inyo." Sagot naman ni Gabriel sa kanya. "Sang-ayon ako sa sinabi mo, iho. In love ka nga," ngiting tura ng kanyang ama. Parang nabunutan ng dalawa sa sinabing yun ni Senior Magno.
Iha, minsan pagtiyagaan mo tong anak namin dahil may pagkasuplado minsan. Minsan din ay hindi niya napipigil ang temper niya. Paalala pa ng ina ni Gabriel kay Alexa. Mama naman, binubukon niyo ako masyado saway naman ni Gab. Nako tita, probin ko na po yan. Minsan po nagagalit na lang po siya, kaya naman ay hindi niya napipigil na makapagsalita ng hindi maganda. Booking naman ni Alexa dahil naisip niya ang mga pinagsasabi at pinagagawa ni Gabriel sa kanya ng nakaraan. Naku iha, pagpasensyahan mo na siya kapag nagiging mainitin ang ulo. Minsan kasi sa kanya na ipapasa lahat ng problema sa negosyo. Opo tita, naintindihan ko po. Sagot naman ni Alexa. Bigla siyang sinagi ni Gabriel sa binti na nangangahulugang tumigil siya sa mga pinagsasabi niya. Sinagot din ni Alexa ng isang may pangmalakasang pagbunggo ng kanyang paa sa paa din ni Gabriel. Ngayon ay natutuwa na ako dahil ngayon pa lang ay paghahandaan ko na ang mga magagawang kasalan bilang turan ng ina ni Gabriel. Sa gulat ng sinabi ng matanda ay biglang napaubo si Alexa. Okay ka lang? Tanong ni Gab sa kanya. Oo, okay lang ako. Medyo nasamid lang, sagot niya. Gusto kong maikasal kayo agad, kaya ngayon pa lang ay paplanuhin na natin ang granding kasal nyo ni Gabriel. Dagdag pa ng ina nito. Hindi pa po. Pa po ba sobrang aga naman po ata? Tanong ni Alexa sa biglang at bigla siyang kinabahan sa sinabi ngayon ng senyora. Iha, doon din naman ang inyong tuloy, kaya gawin na natin ang mas maaga na. Gusto na rin namin magkaapo. Si Senyor Magno ang sumagot sa kanya. Ngiting may kasamang pagtatanong ang ibinigay ni Alexa kay Gabriel. Wala sa kanila usapan ng kasal at anak, pero bakit ngayon ay doon na napupunta ang usapan? Ma, pa, binibigla naman ninyo ang nobya ko. Pag-usapan muna namin ito. Sabad naman ni Gabriel. Sige, pero sana hindi na masyadong matagal. Alam mo naman na tumatanda na kami ng papa mo. Ang tanging gusto lang namin ay apo. Ang ina naman ni Gab. Mukhang nabigla ata si Alexa. Hindi ka naman namin pinipilit iha. Kung hindi ka pa handa, ang amin lang ay gusto ka namin na mapangasawa ng anak namin. Unang tingin ko pa lang sa iyo ay gusto na kita bilang manugang at batay na rin sa kwento ni Gabriel. Paliwanag ni Senyor Magno. Maraming salamat po. Kailangan muna namin pag-usapan ni Gab ang lahat. At saka ng mama ko, sagot naman ni Alexa. Kung gano'n ay itutuloy na natin ang ating pagkain. Gumagabi na. Siya nga pala, malapit lang ba ang bahay niyo dito? Opo, ilang minutong lakaran lang naman po mula dito. Maigi kung gano'n, ihatid ka din namin ni Gabriel, kaya huwag kang mabahala. Basta kapag nakapagdesisyon na kayo, sabihan lamang ninyo kami para magawa natin ang pamamanhikan bago ang kasalan. Opo, maikling sagot ni Alexa. Kapag tumitingin siya kay Gab ay inihirapan niya ito. Hindi kasi niya inakala na guard siya ng mga magulang nito. Nang matapos ang kanilang pagkain at kaunting kwentuhan ay pinaalam na ni Gab si Alexa sa mga magulang. Sana iha ay makabalik ka ulit dito, wika ng ina ni Gabriel. Opo, babalik po ako kapag may oras po ako at saka kapag po may kailangan kayo. Nakangiting sagot naman niya. Paano po tito, tita, aalis na po kami. Maraming salamat po sa pagtanggap po sa akin dito. Dagdag pa niya. Walang anuman yun iha. Gabriel, mag-iingat kayo sa daan ha. Baling ni Senyor Magno sa anak. Bago umalis ay nagmano muna si Gabriel sa mag-asawa at si Alexa. Habang nasa daan sila ni Gabriel ay doon na niya pinakawala ng inis na kanina pa niya kinikimkim. Ano yun? Wala sa ating usapan na magpapakasal tayo? Kumpronta niya kay Gabriel. Doon din naman patungo yun. Saka ano bang pinag-aalala mo? May annulment naman na ngayon o pwede din nating pikeyan ang kasal natin. Kalmang sagot ni Gabriel. Ganun lang ba kadali yun sa'yo? Ganun lang ba kaimportante sa'yo ang kayamanan? Hindi lang naman kayamanan ang gusto ko eh. Nang makita ko ang saya nila mama at papa nang maipakilala kita, isa din yung dahilan ngayon kung bakit ko gagawin ang kasal. Paano kung hindi ako papayag? Ayaw kong sa huli magiging separada ako sa edad kong ito. Kung ayaw mo, nasa sayo naman yun. Ihanda mo na lang din ang 1,000,000 bilang kabayaran sa hindi mo pagtupad sa kasunduan natin. Matapang na wika naman ni Gabriel.
Hindi tuloy nakaimik si Alexa. Oo nga pala, 1,000,000 na ang perang isasauli niya kapag hindi siya tumupad sa usapan. Ayaw niyang kasuhan siya nito ng estafa dahil doon. Bibigyan kita ng 3 araw na pag-isipang mabuti. Magkikita tayo sa may punong mangga sa gitna ng manggahan after 3 days. Kung hindi ka sisipot doon, ibig sabihin ay hindi mo tinatanggap ang alok ko at ihanda mo na din ang perang ibabayad mo sa akin. Kung sumipot ka naman, ibig sabihin ay payag kang magpakasal sa akin. Huwag kang mag-alala. Ibang kabayaran ulit kapag pumayag ka. Wika ni Gabriel. Hindi umimik si Alexa sa tinuran ng lalaki. Tumahimik siya hanggang sa nakarating sila sa kanilang bahay. 2 araw nang pinag-iisipan ni Alexa ang sinabi ni Gabriel. Kung hindi siya papayag sa kasal ay magbabayad siya ng doble sa ibinigay sa kanya ng lalaki. Naramdaman ng ina nito ang pagkatulala niya. May problema ba, anak? Kanina ka pa nakatulala diyan. Tanong ng ina nang makalapit siya dito. Wala po ma, may iniisip lang ako. Tanggi pa niya, hanggang ngayon ay hindi pa niya nasasabi sa ina ang tungkol sa pagkakasundo nila ni Gabriel. Sigurado ka ba, anak? Opo ma, huwag niyo po akong alalahanin. Kayo po, kumusta ang therapy niyo? Iba niya sa usapan. Sa awa naman ng Diyos, anak, medyo nag-improve ang katawan ko. Baka ilang sesyon na lang okay na itong paglalakad ko. Kailangan ko lang din kasing makalakad ng gusto. Mas maigi na yung unti-unti ma, huwag niyong madaliin kung nahirapan naman kayo. Okay naman anak, hindi kasi ako makagawa ng maayos sa bahay kapag lagi akong may dalang tungkod. Sagot pa ng ina, dahil sa kanyang pagka-atake ay ang paglakad dito ang napiktuhan. Mabuti na lang ay naagapang noon ang pagkaopera. Stable na naman ang trabaho ni Alexa kaya kahit gagaling na ng lubusan ng ina, hindi niya ito papayagan na magtrabaho pa. Matapos ang kanilang pag-uusap na yon, ay nagpaalam siya na pupunta ng kanyang tiyuhin sa kanilang bahay. Pinayagan naman agad siya ng ina. Ang tiyuhin lang niya kasi ang may alam sa kasunduan ng ginawa nila ni Gabriel. Kaya sa kanya siya ngayon kukonsulta. Kailangan niya malaman kung ano masasabi ng kanyang tiyo Roman. Kasalukuyan ang papakain ng alagang manok ang tiyuhin ng madatnan sa kanilang bahay. Ang asawa naman ay nasa kusina na naghahanda ng kanilang hapunan. Oh, bakit napasyal ka dito? Tanong ng kanyang tito nang makita siya nito. May itatanong lang po sana ako, tito. Sagot niya habang papalapit sa kanya. Ano yun? May problema kasi ako ngayon eh. Pinakilala ko ni Gabriel sa mga magulang niya nung isang araw. Simula pa niya. Ano? Anong sabi niya Senyor Magno? Balik tanong naman ang tiyuhin. Ang sabi po ay gusto daw ako nila para sa anak tapos gusto nila na ipakasal na kami sa lalong madaling panahon, tito. Anong gagawin ko po? Kung hindi ka naman handang magpakasal, edi huwag ka magpakasal. Pero tito, may pinirmahan akong kasulatan nun kay Gabriel at ngayon ay nagigipit na ako, sagot pa niya. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ng tiyo niya. Kapag daw po hindi ko ginawang gusto ni Gabriel ay babalik ko ng doble ang perang binayad niya sa akin. Paliwanag pa niya. Bumuntong hininga ang tiyuhin. Ano na ngayon ang gagawin natin? Wala naman tayong sapat na pera para ibalik sana natin ang nagastos natin noon sa mama mo. Tanungin mo siya kung ano ba talagang plano niya. Hindi naman pwedeng magpakasal na lang kayo basta-basta. Sagot pa ng tito niya. Kapag daw po nakuha na niya ang pinag-usapan nila ng papa niya, makikipaghiwalay din siya sa akin o di kaya gagawing peke ang kasal. Total, mukhang nakaplano na naman si Gabriel at wala din naman tayong pagkukuhanan ng perang isasauli natin. Ay tanggapin mo na lang. Hindi sana ako sang-ayon diyan pero alam mo naman ang kalagayan natin dito sa kasila. Mahirap lang tayo, may bahid lungkot na wika ng tiyuhin. Pero tito, kung may kakasal ako sa kanya, paano na sina mama? Siguradong doon ako patitirahin ng mga yun. Ang tanging alaala niya. Hindi niya kayang iwan lalo na sa kanya ngayon ang ina at mga kapatid. Yun ang inaalala niya sa ngayon. Malapit lang naman dito ang mansyon at saka mukhang malapit na naman gumaling ang mama mo. Saka nandito naman kami para tulungan sila kung sakasakali. No choice ka na nito, Alexa.
Bumuntong hininga siya. Tama ang tiyuhin. No choice na talaga siya kundi ang magpakasal kay Gabriel Villaperte. Kinabukasan ay ang araw na ng palugit ni Gab. Maghihintay daw siya sa may punong mangga. Dahil sa may trabaho naman siya ay pumasok muna siya. Ganon din si Gab kaya sa hapon sila magkikita. Samantala habang hinihintay ni Gab na dumating ang hapon ay nag-aalala siya kung tatanggapin ni Alexa ang alok niya. Kapag hindi niya tinanggap ay paniguradong malalagot siya sa ama. Ngunit malakas din ang paniniwala niya na tatanggapin yun ni Alexa. Alam niyang gipit na ito. Dumating ang hapon na pagpasyanan niyang umuwi at doon na siya didiretso sa may lugar na tagpuan nila ni Alexa. Inilagay na niya sa isip niya na sisiputin siya ng dalaga. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makarating siya doon. Dahil sa may mga trabahador pa doon ay nakikipagkwentuhan muna siya sa mga ito. Bago tuluyang pumunta sa may malaking puno ng mangga, dumating na ang alas 6. Palingalinga siya sa paligid. Ngunit wala pang siyang Alexa na nakikita. Bigla na siya ngayong kinabahan at baka nga hindi sisipot ang dalaga. Nagpaalam na siya sa mga trabahador at tinungo ang puno ng mangga at umupo muna saglit. Patingin-tingin siya sa kanyang orasan. Unti-unti nang lumulubog ang araw sa gawing kanluran, ngunit wala pa ring Alexa. Kumunot na ang noo niya dahil sa inis. Inis dahil sa maaring hindi pagsipot ng dalaga at naiinis dahil kapag nangyari yun ay madidisappoint niya ang mga magulang niya. Tatawagan na sana niya ang dalaga ngunit napansin niya ang isang babae na palapit sa kinaroroonan niya. Palapit ng palapit ang babae at doon niya napagtanto na si Alexa na nga. Bigla niyang inayos ang ekspresyon ng kanyang lukot na niyang mukha. Pasensya na kung medyo na-late ako. Kinakailangan ko pa kasing ipagluto si na mama. Paliwanag pa ni Alexa nang makalapit siya sa kanya. Ayos lang, umupo ka muna. Malumanay niyang alok. Ano ngayon ang plano mo? Diretsong tanong ni Alexa. Ibig sabihin papayag ka sa alok ko? Kaya nga ako pumunta dito, di ba? Wala kaming ganong kalaking pera kaya wala akong choice. Kaya kita tinatanong ngayon kung anong plano mo. Ayaw ko naman na magpakasal na lang tayo na walang plano kung anong gagawin natin pagkatapos. Salamat, after ng kasal at mailipat na sa akin ang pangalan ng pera namin ay kukuha tayo ng annulment na hindi alam ng mga magulang ko. Palalabasin na lang natin na hindi tayo magkasundo. Paano mga tao? Paano kung sakaling may kasal tayo? Gagawin ulit tayo ng kasulatan o gagawa tayo ng kasulatan na gagawin nating marriage agreement natin. Kapag nasabi na natin kila mama at papa ang tungkol sa pagpapakasal natin ay pipirma ulit tayo sa isang kasunduan. Teka, kasunduan na naman? Takang tanong ni Alexa. Oo, di ba tinanong mo ako kung paano ka? Kaya yan, gagawin natin para sa'yo para naman hindi mo sabihin na makasarili ako. Saka, huwag ka mag-alala dahil aalalayan kita kapag nasa bahay ka at ang pamilya mo ay pwede mong bisitahin kahit anumang oras. Para sa akin ba talaga ang kasunduan na yan o para sa'yo? May bahid na inis si Alexa. Kahit papano ay nababasa na din niya ang ugali ng lalaki. May pagkasigurista ito at ayaw niya ng nalalamangan. Sige, para sa ating dalawa, para fair ang lahat. Sagot naman ni Gab. So, ayos na itong usapan na ito. Sige, sabihan mo na lang ako kung kailan natin o sasabihin sa mga magulang mo. Sagot naman ni Alexa. Tumunog ang phone ni Gabriel. Teka, sagutin ko lang. Si mama yata ito Paalam pa niya. Hello ma. Bakit? Umuwi ka ngayon din, iho. Mangiyak-ngiyak na sabi ng ina sa kabilang linya. Bakit po? Anong nangyari dyan? Buong pag-alala niya. Umuwi ka na iho. Mamaya ko na sasabihin pagdating mo. Umuwi ka na agad ngayon din. Pagmamadali sa kanya ng ina. Pagkababa ng tawag ay nagmamadali siyang nagpaalam kay Alexa. Tawagan na lang kita, kailangan ko nang umalis. Wika niya dito at patakbong tinunguhan sa sasakyan. Napalingon na lang si Alexa sa paalis ng si Gab. Ano kaya ang nangyari? Sa isip-isip pa niya habang pinagmamasdan ng lalaki. Alam niyang tama ang naging desisyon niya na tanggapin ang alok ng lalaki. Nang makarating si Gab sa kanila ay nagmamadali siyang pumasok.
Kitang-kita niya ang mga basag na kagamitan nila sa bahay. Hinahanap niya agad ang mga magulang. Nadatnan niya ang mga ito na nasa loob ng kwarto nila. Nakahiga ang ama sa kama. Nakapikit na animo may nangyaring masama sa kanya. Ano pong nangyari? Tanong niya sa ina. Dumating dito ang tito mo. Humihingi na naman ng pera. Ayaw bigyan ng papamungunit na galit ang tito.